Gaho sa inyong lahat. At ngayon ay sa buong mundo ay ipinagdiriwang ang tinatawag nating The Father's Day. Ito araw ng mga tatay. Sino ang mga tatay dito? Pwede pong tumayo ang mga katatayan ho natin para ma-recognize natin ang mga tatay. Kahit po kayo ay single father. No? Wala kayong asawa pero kayo ay nagkaroon ng anak, tatay ka. Kaya naging tatay dahil nagkaroon ng anak. Hindi ka pwedeng tawagin tatay kung wala kang anak, di ba? Ayan, palakpakan natin ang mga katatayan na nandito ngayon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. And because of that, ang topic natin ay may kinalaman sa pagdiriwang ng Father's Day. Ang topic natin is the message for the Father's Day. Ang mensahe sa pagdiriwang ng araw ng mga tatay. At mahalaga pong ating maintindihan ang role ng isang ama. Sapagkat itinuturo po ng Biblia na may dalawang uri ng tatay ang tao sa mundong ito. Una, ay ang tinatawag nating earthly or human father. Ito mga nagsitayong ito, ang tawag sa kanila ay earthly or human father. Sa Tagalog ay tatay sa laman. Yun po ang ibig sabihin niyan. Tatay sa laman o tatay, mga kapatid, dito po sa lupa. At bababasa natin ang reference dyan sa aklat ng Hebreyo Kabanata 12, talatang 9. And we will be reading from English Standard Version. Basahin po natin. Ang sabi dito, besides this, we have had earthly fathers who disciplined us. So may binabanggit dyan na earthly fathers. So sa makatuwid, nire-recognize ng Biblia ang mga katatayan dito sa lupa o sa mundo. Kung papaano daw po may dinidisiplina ng mga anak, iyan ay bahagi ng mga tatay dito sa lupa. At ang ikalawang tatay na atin pong pag-uusapan is called, okay? Yung ikalawa, mamaya babalikan ko yan, no? Ay the Father of Spirits o the Heavenly Father. Yan pong ikalawa. Sa Hebrews chapter 12, verse 9. Ang sabi dyan, sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, besides this, we have had earthly fathers, na pag-usapan natin yan, who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirits and live? Kung paano tayo raw ay nagpapasakop at gumagalang sa mga tatay natin dito sa lupa, gaano pa kaya kung ating igalang at tayo ay magpailalim sa tatay natin sa Espiritu para tayo ay mabuhay. So may binabanggit na tatay sa Espiritu. So ang tawag dyan ay Father of Spirits or Heavenly Father. Ang tanong, bakit may tatay sa Espiritu? May tatay sa laman at may tatay sa Espiritu. Dahil ang tao ay binubuo po ng tatlong sangkap. Una, ang tao ay may katawan, may laman. Tingnan mo katabi mo, may katawan yan. Amen? Yan. Wag mo sinabing hawakan mo siya. Baka mamaya magalit sa iyo yan. So may katawan. So yung katawang yan, kinikilala, meron siyang tatay. Amen? At ang ikalawa naman ay yung tinatawag nating Father of Spirits or our Heavenly Father. Ay, welcome po, Brad, sis. Thank you, ha. Napaunlakan ninyo ang ating pag-anyaya. So, Father of Spirits or Heavenly Father. Ang tao, hindi lamang binubuo ng katawan. Meron din siyang espiritu at kaluluwa.
Hindi ito nakikita na bahagi ng tao. Ang tanging nakikita ay ang katawan. Pero yung kaluluwa at espiritu niya, nasa loob yun ng katawan. At kaya nga, ibig sabihin, kung ang katawang lupang ito ay may tatay sa laman, ang ating kaluluwa at espiritu ay may tatay sa espiritu. At walang iba kundi ang tatay natin na nasa langit. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Balikan natin yung earthly human father. Dito po sa earthly human father, ang earthly fathers ay hindi po forever. Hindi sila tatay natin magpasawalang hanggan. Why? Una, sila po ay pwedeng magbago. Una, mahal ka ng tatay mo. Later on, nagkagalit na kayo. Hanggang sa pwede kang itakwil bilang isang anak. O kaya nagkalayo kayo ng tatay mo. Nagkalayo dahil hindi ng ibang bansa, kundi ng ibang bahay. Pwede po yun, nanalayo ang tatay mo sa iyo. So, nasa na ang tatay mo? Wala, hindi namin kasama eh. Nasaan? Ng ibang bahay. Okay? So, pwedeng magbago, kaya hindi mo pwedeng maging tatay forever, yung tatay mo na yan sa laman. At hindi lamang yun, dahil ang tatay, kaya hindi siya forever dahil subject siya na mamatay. Pag yan ay sumakabilang buhay, iba po yung sa sumakabilang bahay. Ito naman, pag siya ay sumakabilang buhay, ay totally na-separate na sa'yo ang tatay mo. Ilang sa atin dito ay namatayan na tayo ng tatay, taas ang kamay. Hindi lang pala kami. No, marami pala tayong na namatayan na ng tatay. Patay na rin ang tatay ko noong 2002. Okay? So, diyan kapatid, nakita natin, limitado lang pala ang buhay ng ating mga tatay dito sa mundo. Bakit limitado lang? Tatay lang natin sila hanggang lupa lang. Pag nangamatay na tayong lahat, at tayo kapatid ay nagsipasok sa langit, nakita natin ang tatay natin sa lupa, hindi mo na siya tatay. Kasi hanggang lupa lang yun. Parang sa mag-asawa. Mag-asawa kayo dito, pero pag nangamatay na kayo at kayo ay nabuhay na muli, at nasa langit, hindi na kayo magtuturingang mag-asawa. Single ka uli. Kaya may pag-asa ka. Amen. Ha? Nasa Bible po yun eh. Tinanong nga si Jesus eh. Kasi nagtinanong siya ng mga alagad, sino po ang magiging asawa nung babaeng yan pagdating po sa kabilang buhay? Kasi karoon na po ng 7 asawa yan eh. Alin doon sa 7 asawa ang magiging asawa niya sa kabilang buhay? Sabi ni Jesus, kayo hindi nyo nalalaman ang katotohanan. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, hindi na sila mag-asawa pa. So, wala na pong turingan ng pag-aasawa. So, wala na rin turingan ng pagiging tatay. Naintindihan niyo po? Kasi limitado lang ang pagiging tatay. Dahil hanggang lupa lang yan, kaya dapat, ngayon pa lang, pagpakitaan mo na ng pagmamahal ang tatay mo. Kasi pag pareho na kayong humimlay sa lupa, tapos na ang relasyon nyo ng pagiging tatay. Hanggang dito lang sa mundo yan. Kaya ngayon pa lang, kung hindi po ninyo na ipapadama sa tatay nyo ang lubos na pagmamahal, padama na ninyo. Tayo namang mga tatay, hanggang lupa lang ang pagiging tatay natin. Nawa, lubos-lubusin na natin na magpakatatay tayo sa ating mga anak. Maipadama lalo natin ang ating pagmamahal at pagsusumikap para sa kanila. Kaya may pag-asa pa para magbago tayong mga tatay. Amen? Dahil hanggang dito lang po sa lupa yan. Hanggang dito lang sa mundo yan. Kaya kung kayo, mga tatay, may sama ng loob sa mga anak nyo, at kayong mga anak,
ayaw niyong makita ang tatay ninyo, suklam na suklam ka sa ama mo, kapatid, maghunos dili ka. Makipag-reconcile ka na sa tatay mo dahil hindi yan forever mong tatay. At least man lang kung mabalikan ninyo kung pareho na kayong patay at kayo'y nagkita sa langit, kung makikita kayo sa langit, no? Kung magkita man kayo sa impyerno, at least, pag binalikan nyo yung alaala, nagkaroon kayo ng magandang alaala sa isa't isa. Hindi yung nung balikan ninyo, naku, lalo kayong nag-away dahil naalala nila yung inyo pong samaan ng loob sa isa't isa. Paano po kung patay na po ang tatay ko? Di ibulog mo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, pakisabi sa tatay ko kung nasaan man siya ngayon. Sabihin mo sa kanya, sorry. Hindi ko na ipadama sa kanya ang lubos kong pagmamahal. Amen? Wag mong kakausapin yung tatay mong patay. Baka biglang sumagot yan. Amen? May mga, basta sa mga espiritu nagpapanggap na mga espiritu na mga patay. Maraming ganun. Akala mo, tatay mo yun. Yung pala, demonyo yun. Ganun. Kaya si Lord lang ang kakausapin mo. Okay? Hindi yung patay na ang tatay mo, tay, saan ka man naroroon? Ano yun? Huwag kang kakausap ng patay. Pinagbabawal yan sa aklat ng Deuteronomio. Huwag kayong kakausap sa mga espiritu ng mga patay. Kaya ang espiritu ng patay, hindi pala kinakausap. Amen? Ang kinakausap ay ang buhay. Ang Diyos ba namatay? Hindi. Nabuhay si Yesu Kristo sa ikatlong araw. So, ang patungkol naman sa spiritual father o father of the spirit, makita natin sa Luke 11 verse 2. Mamaya, yan. Sa Luke 11 verse 2, inintroduce ni Jesus Christ na meron talaga tayong tatay. At ang tatay natin na yun ay nasa langit. Sa Luke 11:2, ang sabi ni Jesus, tinuruan niya manalangin ang kanyang mga alagad. At ang sabi, ganito kayo mananalangin. Sabihin ninyo, Tatay, sambahin ang pangalan mo. Hallowed be your name. Your kingdom come. So, tinuruan ni Jesus ang mga unang alagad na meron tayong tatay na nasa langit. Ganyan din ang sinasabi ng Matthew 6 verse 9. Our Father who is in heaven. So meron tayong tatay, higit pa sa tatay natin sa laman. At ano ang pagkakaiba ng tatay na ito sa tatay natin sa laman? Makita natin, kapatid, na ang tatay na ito natin is forever dad. Siya ay hindi mapapalitan. Walang hanggan ang pagiging tatay naman niya sa atin. Unlike sa tatay natin sa mundong ito, hindi pang walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang tatay natin, walang iba kundi ang ating Diyos. At ang sabi, hindi kasi siya nagbabago. Hindi katulad ng mga tatay dito sa mundo, pabago-bago ang pasya ng isipan. Mahal ka ngayon, bukas magulat ka na lang, galit na sa'yo. Nagbabago. Hindi nananatili ang kanyang karakter. May tatay na mabait, sumunod na, natutong uminom, natutong magsugal, uuwi ng bahay, galit, at Okay. Thank you. Salamat. At dito, kapatid, ay ipinakita sa atin na ang tatay natin sa mundo ay talagang may limitasyon, hindi katulad ng tatay natin sa heaven. Una, wala siyang kamatayan. Ang tatay sa mundo, namamatay. Ngunit ang tatay natin sa espiritu, walang kamatayan. At siya ay unlimited dahil siya ay eternal. Yun ang pagkakaiba.
Kaya pag tayo namatay na, tapos na ang pagiging tatay natin sa mga anak natin at tapos na ang pagiging tatay nila sa atin. Pero yung tatay natin sa langit ay hindi nagbabago. Tatay pa rin natin mamatay o sa mabuhay ang bawat isa sa atin. Yan po ang pagkakaiba ng earthly human father at ang tinatawag nating Heavenly Father o Father of the Spirits. Yun yung tatay ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. Dahil ang kaluluwa at espiritu ay nananatili, pero ang katawan bumabalik sa alabok. Ang kaluluwa natin at espiritu, pag tayo namatay, babalik sa Diyos na may lalang nito. Dahil pinag-uusapan natin ang patungkol sa Father, ibang magmahal ang ating Ama na nasa langit. Kakaiba po ang pagmamahal ng ating Heavenly Father. Walang makakapantay sa kanyang pagmamahal. Incomparable. Hindi siya katulad ng mga tatay dito sa lupa. Alam ko marami sa atin, nagkaroon tayo ng mga hinanakit sa mga tatay natin. Nagkaroon tayo ng mga sama ng loob sa kanila. Maaring nung namatay sila ay hindi tayo umiyak. Ang umiyak ay ang mga kapitbahay nyo. Pero ikaw, hindi ka umiyak. Bakit? Dahil may galit ka sa tatay mo. Sinasabi mong siya ay imperfect Father. Marami kang nakitang hindi magandang karakter sa kanya. Pero ito pong ating ikalawang tatay na dapat nating kilalanin dahil nag-celebrate tayo ng Father's Day. At higit sa lahat sa selebrasyong ito, ang tatay na ating pinagdiriwang ay hindi lamang mga tatay natin dito sa lupa. Lalo na yung tatay natin na nasa langit. Dahil iba po walang makakapantay sa kanya pong pagmamahal. At mababasa ho natin ang kakaibang katangian ng tatay natin sa heaven nang inillustrate ni Jesus Christ ang isang parable sa Luke chapter 15. At ang parable na yun ay kumakatawan po sa isang ama na mayroong dalawang anak. At mababasa po natin sa Lucas 15 na kung saan po ay may ipinapakitang tatlong kakaibang katangian ng tatay natin sa langit. At ito pong tatay natin sa langit ang siyang ating huwaran na dapat sundin ng bawat tatay dito sa mundo. At ano ang natatanging katangian ng tatay na ito dito sa langit? Una, ito ang tatay na hindi nagtatanim ng sama ng loob. This father does not hold grudge or resentment. Hindi ito katulad ng mga tatay natin na nagtatanim ng sama ng loob at tinanakit pag nasaktan natin ang kanilang mga puso. Pero itong tatay natin sa langit, never. At yan ay ipinakita sa kwento ni Jesus nang ito pong anak niya ay nagrebelde. Kinwento niya na yung bunsong anak ay lumapit sa tatay at sinabi, "Tay, akin na po yung bahagi ng aking mamanahin." Diba, isang napakalaking insulto sa isang ama na buhay pa at gusto nang ibahagi ang mana ng tatay. Ang alam ko, pwedeng i-distribute yung mana sa anak pagpatay na ang tatay. Pero ito, buhay pa ang tatay, gusto na maghatian na ng mana. So dahil po ang tatay na ito ay nilalarawan ni Jesus Christ, na yan ang katangian ng tatay natin dito sa lupa o sa mundo. At hindi naman nabigo ang bunso. Ibinigay yung mana doon sa anak. At nang ito'y makuha ng anak,
nag-stow away, lumaya sa bahay, at ang sabi ay ginastos lahat ang kayamanang nakuha sa lahat ng uri ng bisyo. Dumating yung time na naghirap yun pong anak. At wala na pong makain, kaya namasukan na lang bilang isang katulong o alipin na tagapagpakain ng baboy. At nung habang siya'y nagpapakain ng baboy, dumating sa kanya yung realization, bakit ako nandito sa kalagayan kong ito? Babalik ako uli sa tatay ko. At sasabihin ko, tay, ako'y nagkasala laban sa iyo. Patawarin mo po ako. Tanggapin mo uli ako bilang isang iyong anak. At mamaya-maya po ay tumayo yun pong anak na ito at siya ay bumalik na doon sa kanilang tahanan. At ang sabi po ng Bible, Luke 15 verse 20, nang makita ng tatay o ng ama, yung anak niyang nagrebelde sa kanya. Ano ang sabi, kapatid? Ang tatay na ito ay biglang tumakbo para salubungin ang kanyang anak. Ang sabi, when the father saw him. Bakit isinulat at kinuwento ni Jesus na biglang nakita agad ng tatay sa malayo pa lang yung anak niya? What do you think? Ibig sabihin, panay ang tingin saan? Maaring panay ang tingin sa bintana at sa pintuan, doon sa kung sino man ang darating. Why? May ine-expect yung tatay na may babalik muli sa kanya. Ano yung babalik? Yung anak niyang nagrebelde. Yung anak niya na humingi ng bahagi ng mana. Nag-e-expect na babalik ang anak. Dapat, hindi niya na dapat expecten pa na bumalik. Dahil grabe yung ginawa sa kanya, pambabastos yun. Ano ibig sabihin nun kung nag-i-expect siyang babalik pa ang anak niya? At ang sabi ng Luke 15, nang makita siya, nagmamadaling tumakbo para salubungin ang anak. Ano yun? Wala siyang hinanakit. Hindi siya nagtampo. Hindi siya nagdamdam sa ginawa ng anak niya. Yes, yan ang ipinapakitang pagmamahal ng ating Ama sa Espiritu. Ang ating Diyos na buhay, bagamat tayo'y nagkakamali, tayo'y kapatid ay nangangako na hindi natin tinutupad, araw-araw tayong nagkakasala, pero never na nagtatanim ng sama ng loob ang ating Diyos Ama na nasa langit sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin laban sa Kanya. Sa halip, naghihintay pa siya ng iyong pagbabalik. Saan kayo nakita, kapatid? Gumawa ka na ng masama, hinihintay ka pa. Samantalang, alam natin ang mga tatay, pag gumawa ka, hindi ka sumunod. Nako, lumayas ka sa bahay na ito. Yun ang sinasabi. Ayoko nang makita pa ang iyong pagmumukha. Di ba? Noong dating naglalakad ako dyan at nagwo-walking ako, dumaan ako dito sa Galas. Hindi ko alam kung unang hakbang yun, street, na nilakaran ko. Nakita ko na merong isang lalaking lumabas sa bahay, tapos may sumusunod, may dalang itak. Kabataan yung lumabas, tapos may sumunod na hinahabol siya. Yun pala yung tatay. At ang sabi, bumalik ka pa! Huwag ka nang babalik pa! So, ibig sabihin, yung anak, maaring gumawa ng hindi maganda, pinalayas ng tatay. Nang bumalik, kumuha ng gulok ang tatay at papatayin yung anak. Nagkataon naglalakad ako, napahinto ako, baka mamaya ako yung habulin. Napagkamala ako yung anak, napahinto ako at napaatras. Medyo nagtago ako sa poste. Baka mamaya pagkamala ako ka na, lumabas ba naman parang si Andres Bonifacio?
Huwag ka nang babalik pa. Buti na lang ang direksyon hindi papunta sa akin, kundi papunta doon. No? Tingnan ninyo. Pero ang ating Ama na nasa langit ay kakaiba. Gawan mo man ng hindi maganda, pero hindi siya nagtatanim ng hinanakit o sama ng loob. Sa halip, hinihintay ka pang bumalik sa Kanya. Amen? Kaya mali po yung isipin natin. Hindi na ako dadalo, dami ko nagagawang kasalanan. Siguro galit na ang Diyos sa akin. Uy, hindi mo alam ang Biblia. Nahihintay ka ng Panginoon. Kaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng isang brother, pero namayapa na siya. Namatay na yung brother na yun eh. Noong isang Sunday service yun, pagtapos ko mag-preach, nakita ko siya, doon nakaupo sa likod eh. Sa parte, sino po nakaupo sa likod na niya? Si Marlene ba yan? Marlene ka, no? Ay, hindi. Si Rose ba to? Parehong katawan. Ay, sorry. O ba na sa Jester Marlene magalit? Si Rose pala yan, kala ko si Marlene. Doon ako upo sa dulo. Pag labas ko, tapos ko mag-pitch, nakaupo siyang ganyan, kinalabit niya ako. Sabi niya, Pastor, sabi niya ganun, hindi sana ako dadalo ngayon eh. Kasi feeling ko hindi ako karapat-dapat. Pero umiiyak siya, tumutululuhan niya. Bakit? Kasi paggising ko sa umaga, nag-away kami ng misis ko eh. Nasaktan ko ang misis ko. Alam ko hindi ako karapat-dapat kay God. Kay God the Father, sabi niya. Hindi sana ako dadalo eh. Pero pagpasok ko pa lang, sabi niya, habang nag-preparation worship, pagpasok ko pa lang, naramdaman ko, para ako niyakap ng Panginoon. Hagulgul ako ng hagulgul. Sabi niya, pwede pala yun. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba nabasa ang Lucas 15? Patungkol sa isang alibughang anak. Anak na nagrebelde, gumawa ng hindi maganda sa tatay niya. Pero ano ang nangyari? Hindi nagkaroon ng sama ng loob yung tatay. Amen? Ginawa sa'yo yan, pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong ka na ng Panginoon, kaya naiyak ka kaagad, nadama mo agad ang presensya ng Diyos. Kaya wag mong iisipin, pag marami ka nagagawang kasalanan, hindi na ako karapat-dapat. Dalo ka na, brother, hindi na ako karapat-dapat sa Diyos. Kapatid, kung kilala mo lang ang tatay natin, hindi siya katulad ng tatay mo, baari siguro ayaw mo, hindi ka tatanggapin ng tatay mo kasi ang tingin mo, yung karakter ng tatay natin sa Diyos, yun ang karakter ng tatay mo sa lupa. Magkaiba po yun. Kaya pag pinag-uusapan ng patungkol sa pagiging tatay ng Diyos, maraming tao umaayaw dyan. Kasi bakit? Iniisip nila, parehas lang ng tatay ko yan. No, magkaiba sila. Iba ang tatay natin sa Espiritu. Ibang-iba ang tatay natin na nasa langit. Siya ay hindi mapagtanim ng sama ng loob. Amen? Palakpakan naman natin si Father God. At ang ikalawang katangian ng atin pong Ama na nasa langit, siya ay punong-puno ng awa. Our Heavenly Father is full of mercy. Sa Luke 15 verse 20, makita ho nyo ho rito kung bakit ang tatay na ito, kapatid, ay tumakbo. Ang sabi, anong unang nakita natin? Nang makita niya ang anak niya. But ano ba nakita niya sa anak niya? May nakita siyang kakaiba. Una, nakita niya ang anak niya, hubad. Hubad. Walang damit. Maaring naka-short o nakapantalon pero walang damit. Ikalawa, walang sapatos. Ano yung katangian yun? Yun ang katangian ng isang taong alipin. At nagpapakain sa mga baboy, malayo pa lang, amoy baboy na. At marungis, madumi. Di ho ba? Ganun ang kalagayan noong anak. Nung makita ng tatay, ano ang sabi sa Bible? He felt compassion
compassion. Naawa siya sa kahabag-habag na kalagayan ng anak niya. Ganun pala ang ating Ama na nasa langit. Lalo na, nakita ka niya, nakaupo ka, tapos yung mukha mo nakalukot at umiiyak ka. Touch na touch si tatay. Amen po ba? Awang-awa sa iyong kalagayan. Nakikita niya, kapatid, yung pinagdadaanan mong problema. Na hilong-hilo ka na, hindi mo alam kung kanino ka lalapit. Naroon lang si tatay na nasa langit at naghihintay lang ng iyong pagbabalik. Amen? Ang sabi, he felt compassion. Kakaiba ang tatay na ito. Ibang klase yung kanyang awa, yung kanyang kahabagan. At dahil doon, he ran. Tumakbo siya. Okay? At anong ginawa ng tumakbo? Nang malapit na siya sa anak niya, niyakap niya ito at kanyang hinalikan sa pisngi. Alam mo ba, kapatid, nasa bahay ka pa lang at nagbabalak lumapit kay tatay. Tumatakbo na ang ating Ama na nasa langit, mula sa langit, para yakapin ka. Huwag mong iisipin, tinataboy ka ng ating Ama na nasa langit. Tinaboy ka ng tatay mo, pero ang ating Diyos, Ama na nasa langit, kahit kailan, ay hindi ka itataboy. Amen? Wow. At kakaiba siya. Nakita ko na ibang klase itong tatay na ito. Bakit ka mo? Hindi pa nga nagsisisi. Wala pang sinasabi. Wala pa sila, di ba? Hindi pa sila nagkakaharap na, tay, sorry. Di ba yung iba, patatawarin kita, humingi ka muna ng sorry. Di ba? Ito, wala pang sinasabi, tay. O sa malayo pa lang, tay, sorry. Wala pa. Nakita pa lang ng tatay sa malayo, hindi pa sila nag-uusap. Tumatakbo na ang tatay. Yayakapin na niya. Saan kayo makakita ng ganun? Diba? Wala pang sinisigaw na sorry. Sorry, tay. Tay, sorry sa nagawa ko sa iyo. Wala pa. Pero ang ating Ama na nasa langit, tumatakbo at niyakap ang anak. At doon lamang nang yakapin niya, saka nagsalita yung anak, di ba? Tay, patawad po sa nagawa kong kasalanan laban sa inyo at laban sa Diyos. Doon lamang nagsalita doon sa harapan ng tatay. Pero alam niyo po kung ano ang nagbunsod sa kwento na yon ni Jesus Christ. Bakit niya ipinakita na ang ating Ama sa langit ay full of mercy? Sapagkat nung nag-aalaga yung anak ng baboy, nagkaroon siya ng realization, mali ang nagawa ko sa tatay ko. Na-realize niya, meron siyang pagkakamali. Kinuwento ni Jesus yun para ituro sa atin ngayon na pag ikaw ay nagkaroon ng realization na may pagkukulang kang nagawa laban sa Diyos, insigida si Lord ay tumatakbo agad papalapit sa iyo at iyayakapin ka. Kasi yung brother na kinikwento ko, noong nag-iisip siya sa bahay kung dadalo siya, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat para tanggapin ng Diyos. At inaamin ko, sabi niya, sarili daw niya, mali ang nagawa ko. Nasaktan ko ang wife ko, nasaktan ko rin ang anak ko, pero sige, pupunta pa rin ako. Kaya sabi niya, nung pagpasok niya dyan sa gate natin na yan, hindi raw niya napigilan yung luha
sa kanyang mga mata. Dama niya agad yung pag-ibig ng Diyos. Ano lang yun, after 1 month, namatay, nahulog sa hagdanan. Una, ulo. Patay agad, dead on arrival, si brother. Sa bigat ba naman niya, sa laki ng kanyang katawan, siyempre nga naman, talagang grabe yung tama. Nasira ata yung kanilang hagdanan dahil sa tumama yung ulo ng brother Patay. Pero may ganun siyang iniwang patotoo na niyakap pa rin siya ng Panginoon. In spite na marami siyang pagkukulang na nagawa. Kaya hindi excuse na hindi ka pupunta sa gawain ng Diyos dahil marami kang pagkukulang sa Diyos. The more na ikaw, kapatid, magkaroon ng realization, kailangan ko si Lord. Tamo yung bata, yung kinikwento ni Jesus. Karoon siya ng realization, lalapit ako sa tatay ko. Pero hindi pa sila nag-uusap ng tatay niya. Doon pa lang, kapatid, ang ating Ama pala sa langit, nag-aabang na sa iyong pagbabalik loob. Amen? Naghihintay na si Daddy God sa iyo. At ang ikatlong katangian ng Heavenly Father's love is walang katapusan ang kanyang pagmamahal. Siya ang may endless love. Who is your endless love? Sabi nga, my endless love. Sino yun? Ang ating Ama na nasa langit. Sapagkat siya ang tanging mayroong endless love. Pag-ibig na walang katapusan. Tingnan ninyo noong ito ay niyakap ng tatay, siyempre nag-iiyak yung anak. Sabi niya, Tay, hindi na ako karapat dapat pang tawagin yung anak. Gawin niyo lang po kung isa sa mga alipin ninyo. Patawarin mo po ako. Nagkasala ako laban sa iyo at laban sa Diyos. Ano sinabi ng tatay? Ang sabi lang ng tatay, madali, kumuha kayo ng bagong damit at ipasuot sa kanya. Hindi na sila nag-conversation, ikaw kasi, kaya ka nagkaganyan, dahil ikaw ay masuwayin, ikaw ay hindi gumagalang. Hindi ganun. Hindi niya kinondemn yung anak. Ganyan ang ating Ama na nasa langit. Hindi katulad natin na mahilig tayong mag-condemn sa tao. Amen? Wala. Hindi, yung sinasabi nung anak, Tay, nagkasala ako laban sa inyo. Kung tayo sabihan nun, malamang sabihin natin, ikaw kasi, tigas ang ulo mo. Malamang ganun sabihin natin Ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi ka kasi nakikinig. Mga ganun. Pero ito, walang sinabi si tatay. Sa kanya na ganun. Ang sinabi lang ay, kumuha kayo ng damit, sabi niya sa mga utusan, at bihisan ang anak kong ito. At kumuha kayo ng singsing, isuot sa kanyang palasingsingan, at kumuha kayo ng sapatos o sandalyas at isuot sa kanyang mga paa. Grabe. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Sa Luke 15 verse 20, nasabi ng Father, bring quickly the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. Alam niyo ibig sabihin niyan, tinatanggap siya muli bilang isang anak. Bakit pinapasutan siya, kapatid, ng robe? Dahil siya'y hubad. At bakit ipinapasuot sa kanya yung singsing? Hindi natin nabasa sa Luke 15, nang lumayas yung anak, tinanggal niya yung kanyang singsing na galing sa tatay bilang pagkakilala na siya'y kabilang sa pamilyang yun. Iniiwan niya yun sa bahay. Kung inyo pong pag-aaralan ang ganun, ibig sabihin, pati yung pamilya ay tinakwil na rin ng anak nung lumayas ito. Parang sinasabi ang hindi ko na kayo babalikan pa. Gusto ko mamuhay ng sarili.
Grabe yung ginawa. Kaya nga prodigal ang tawag eh. Ngayon, ibinabalik ng tatay yung singsing na sinurrender nung anak. Marahil iniwan niya sa tatay niya yung singsing, ayan na, hindi niyo nako anak kahit kailan. Grabe no? Tapos ngayon bumabalik. Kita ninyo? Grabe yung awiting, my endless love. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Endless. Walang katapusan. Hindi hanggang dito lang. Hanggang 1 taon lang mahal ka ng Diyos. 2 taon lang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tapos wala na. Away na uli kayo ng Diyos. Hindi ganon. Ibinalik muli ng tatay yung singsing na pagkakilala na siya ay tinatanggap na anak. Alam niyo po ba yung mga singsing na yan, ang tawag diyan ay signet ring. Kasi nung araw, hindi po uso yung pagpirma na tayo susulat ang pangalan natin. Pantatak po nila yung pangalan nila o kaya apelido. Usually, ang nilalagay nila pangalan ng tatay nila na nandun. Kasi yun ang identification nila yung tatay. Bakit ko nasabi yan? Tingnan ninyo. Sa Hebrew, may pangalang Bartimeo. Ano ibig sabihin ng Bartimeo? Son of Timeo. Yung salitang bar, sa Hebrew ay son. Yung sinatawag na Timeo, anak yun ni Timeo. Pangalan ng isang tao, pero dala-dala ang pangalan ng tatay. Bartimeo. Barabas, anak ni Abbas. Si Barrabas, anak ni Abbas. Ganun po kapatid eh. Kaya, you are identified with your father. Kaya pag ikaw umalis sa tahanan, tatanggalin mo yung signet ring na yun na pagkakilala, hindi ko kayo tatay na at hindi nyo na ako anak. Ganun ang ginawa ng prodigal son. Kung i-research nyo yung historical background niyan, ganun ang ginawa nung anak na naglayas. Hindi ko na kayo tatay at hindi nyo na ako anak. Malis na. Kaya kinuha yung mana eh. Kinat na niya ang relasyon niya sa tatay niya. Pero nung maghirap, na-realize niya, tay, kailangan kita. Kinikwento ni Jesus Christ yun para i-demonstrate sa atin ano ang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit. Patos. Nakapaalam po yan. Kaya awang-awa ang tatay sa kanyang anak na yon. At dito po ay ipinakita sa atin na kung saan ay grabe ang pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Tandaan ninyo mga kapatid, ang dating kalagayan natin bago mahulog sa kasalanan ang tao, ang tao po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Bago mahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, sila po ay tinaguriang kabilang sa pamilya ng Diyos. Saan ko mapakita yan? Luke 3 verse 38. Ano ang sabi diyan? Ito Itong ay tinrace yun pong genealogy ni Jesus Christ mula kay Adam. At ang sabi ng verse 38, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Sino raw si Adam? Son of God. Anak ng Diyos. So, ang unang tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Pero nang magkasala ang tao, sila po kapatid ay pinalayas sa hardin ng Eden. At ang tao po ay namuhay na makasalanan at sila'y naging alipin ng kasalanan, naging alipin ni Satanas, naging alipin ng sumpa at alipin ng kamatayan. At dito po mga kapatid,
Noong balikan natin doon sa kwento ni Jesus, sa anak na alibugha o nagrebelding anak, ano ang winika pa nung tatay sa kwento ni Jesus? Hindi lamang pinasuotan ng bagong damit, hindi lamang pinasuotan ng singsing, hindi lamang pinasuotan ng sapatos o ng sandalyas. Kundi ang bilin pa ng tatay, bring the fattened calf. Dalhin ang pinatabang guya. Patayin at litsunin at ating kainin at magdiwang tayo. Bakit? Verse 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. So, nangangahulugan, mga kapatid, yun pong pagsasalarawan ni Jesus patungkol sa isang alibughang anak ay larawan ng mga taong nawala sa pamilya ng Diyos. Ito yung mga taong nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit muling ibinalik dahil sa pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Amen? Anong tatlong katangian ang ating nabasa patungkol sa Heavenly Father's love? Una, hindi nagtatanim ng sama ng loob. He does not hold grudge or resentment. 2, punong-puno ng awa, full of mercy. Ikatlo, yes, meron siyang endless love. Sino ang ka-endless love mo? Dapat si Heavenly Father. Si Heavenly Father dapat ang ka-endless love mo, Ana. Amen? Sino ang ka-endless love mo, Joel? Si Father God, sapagat siya lang ang mayroong endless love. Amen? Pastor Isabel, sino ang ka-endless love mo? Si Father God, hindi si Perdi Baga. Si Father God in heaven. You know, kapatid, alam natin ito, there is no perfect earthly father, but only our Heavenly Father is perfect. Walang perpektong tatay dito sa mundo. Ang tanging perpekto ay ang tatay natin na nasa langit. Kaya itong pagdiriwang na ito ng Father's Day, celebration yan ng Heavenly Father's love for us. Pinagdiriwang natin ang pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. You know, the Heavenly Father's love, sabi nga ni Thomas S. Monson, the Heavenly Father's love never changes. It is simply always there. Hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo ni Tatay na nasa langit. Laging nariyan, kasama mo ang pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Kaya never na mag-occur sa isip mo, hindi na ako mahal ng Ama sa langit. Mahal na mahal ka ng ating Ama sa langit. Ito, para sa lahat ng mga tatay, makinig kayo. Every human father is a representation of the Heavenly Father here on earth. Alam niyo bakit nagkaroon ng tatay dito sa mundo? Kayo ang representative, para kayong congressman. No? Representative ni tatay sa langit sa mga anak ng bawat isa sa atin. Representative ka, nire-represent mo si Heavenly Father. At hindi simple maging isang tatay. Ang pagiging isang tatay ay regalo ng Diyos sa kanyang mga anak. Fathers are gifts from God to His children. Tatay, regalo ka sa mga anak mo. Amen? Kung paano ang anak ay regalo ng Diyos sa mga magulang. Ang tatay, kasama na ang nanay. Kaya lang Father's Day ngayon. Okay? Kaya Father ang ating
bibigyan ng pansin ha. Pasensya na mga mother ha. Tapos na yung Mother's Day di ba? Father naman. Mga fathers, regalo kayo sa inyong mga anak. Mga anak, sino mga anak ito? Nasaan kami ng mga anak? Nag-iisip pa iba, anak ba ako? Sabi ni Remy, parang nakatulala si Remy, anak ba ako? Oo, anak ka ng tatay mo. Amen? Hindi ako nagbumura, ha? Anak ka ng tatay mo, di ba? Kasi sa ginagamit, pag bumura, anak ka talaga ng tatay mo, yung mga ganun. Okay? So, kung anak tayo ng tatay natin, kilalanin mo, regalo ng Diyos ang tatay mo sa iyo. Dahil representative yan ng Diyos. Mari hindi mo matanggap yan. Ano? Representative ng Diyos ang tatay ko. Eh, pag tingnan ko, may sunga eh. At may buntot ang tatay ko eh. Anong tingin mo? Parang si Satanas. Napakasama niya ng tatay ko. Na-misrepresent niya eh. Ang Diyos, Ama. Na-misrepresented niya. Hindi niya na ipakita ang tunay na katangian ng tatay. Sa totoo lang, pananagutan niya iyon. Pagdating ng araw ng paghuhukom. Maraming tatay ang tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. At pananagutan ng bawat tatay na hindi nila ipinakilala ang katangian ng tunay na Diyos Ama sa kanilang mga anak sa pamagitan ng kanilang buhay. Kaya sa araw ng paghuhukom, maraming tatay ang mag-iiyakan. Dahil pinapanagot sa kanila ng Diyos. Bakit hindi nyo ipinakita ang katangian ng pagiging isang tunay na tatay na katulad ko, sabi ng Panginoong Diyos, sa inyong mga anak. Kaya, mga tatay, may pag-asa pa. Kung ikaw ngayon ay nag-iinom, tigilan mo na yan. Kung ikaw ngayon ay nagsusugal, tigilan mo na yan. Kung ikaw ay nagpapabarkada, tigilan mo na yan. Maging mabait ka sa mga anak mo. Tumino ka. Magtrabaho ka. At itaguyod mo ang pangarap mo para sa iyong mga anak. Amen? Dahil yan po ang siyang nakita natin na mahalaga. At sabi ni Sharon James, no matter what your relationship with your earthly father, you have a heavenly Father who sees you, hears you, and is ready to rescue you. Ito, encouragement naman. E paano po, Bishop, kung wala talagang pag-asang mabago tatay ko eh. Wala pa man din siya sa gawain ito. Hindi niya naririnig yung dapat narinig niya. Sinasama ko nga po, ayaw pumunta. Sana narinig niya ang tungkulin ng isang tatay. Katulad ng tatay sa langit. Ang sabi dito ni Sharon James, ano man ang relasyon mo sa tatay mo, maaaring magkagalit kayo, marami kang sama ng loob sa kanya. Pero huwag mong kalilimutan, meron kang tatay sa langit na nakakakita sa iyo. Nakakarinig sa iyo at handa kang tulungan sa lahat ng problemang kinakaharap mo sa iyong buhay. Nakita kasi ng Diyos, limitado lang kasi ang tatay. Gawain ng tatay, limited lang eh. Kailangan nito, kapatid, ng tulong o ayuda ng Diyos. Amen. Kaya ang masasabi ko sa inyo, pinaka-conclusion ko sa mensaheng ito ay Happy Father's Day. Palakpakan natin si Lord. That's my short conclusion. Anong conclusion natin? Happy Father's Day. Ayan.